James for three. Alexis attacking. Puso at lakas, sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo, mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Gusto ko pong i-welcome ang ating mga teammates na laging nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga, sa DXJL 103.3 The New J in Cagayan de Oro, Your Positive Choice. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin, sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DCAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko rin po yung mga teammates natin na laging nakikinig sa atin. Si Rose Mia Cuenca, Rosalie Centillas, Rosemary Cosoco, Alquinto Alquin, Gab Ferreras, si Hannah Jane and si Kyle Joshua Chan, si Coach Glendino Gopez, Maricar Loriaga, Nora Cabantug, Pat and Sara Morales, Flor de Liza Maynes, Rosalinda de Guzman, and Ray Bondok. Mga kaagapay, ang ating teammates sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas ay may mga kwento sa sports, sports trivia, o kaya mga updates sa larangan ng palakasan. Chalk Talk, sports jargon at trivia. Alamin sa Chalk Talk. Isang club and ball sport ang golf na nilalaro gamit ang various club para paluin ng golf ball. Goal nito na ma-shoot ang bola patungo sa butas ng course. Maaari itong laruin ng mag-isa o ng grupo at tipikal na nilalaro sa format na stroke play o match play. Nilalaro ito ng matagal ng panahon at kilala sa iba't ibang panig ng mundo. Nagmula sa bansang Scotland ang larong ito noong 1400s at nangyari naman ang first tournament noong 1860 sa bansang England. Nagbukas naman noong 1893 sa Wheaton, Illinois ang unang American course na The Chicago Golf Club. Sa ngayon, isa na ito sa mga extremely popular sports sa mundo dahil maaari itong laruin anumang edad. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon. Mga kaagapay, we are so blessed today because our guest used to be the former coach of the Ateneo women's basketball team. Hindi lang siya former coach, former champion coach. And at the same time, siya rin ang director dito sa basketball school, no? Sa Ateneo Basketball School, which I consider the best basketball school in the country right now. Nagturo rin ako doon. Let's all welcome Coach John Flores. Hi, Coach. Hi, Coach Jojo. Thank you for inviting me to your show. And I'd like to say hello to all listeners. Yeah. Coach John, matanong ko nga, paano ka ba nag-umpisa dito sa coaching? Bali, nangyayari kasi dun sa area namin, parang may mga 14 and under. Ang may kasalanan nito yung dalawang coaches na medyo may sikat na coaches na ngayon, hindi ko na sila babanggitin. Sila yung nag-form ng team. At that time, they were assistant coaches in the PBA, isa player sa PBA. Tapos siguro hindi kinaya ng time nila, binato nila sa akin. Tapos ang nangyari, I took over. Wala akong alam. Tapos umabot kami yung mga semifinals pero natalo kami. Tapos parang hindi ko makalimutan. Parang hindi ko matanggap. And then, eventually yon tuloy-tuloy pa rin.
Tapos I got my first invitation, no, an offer to be one of the assistant coaches of St. Lasal Bacolod in 1994. So I took advantage of it. Binitawan ko lahat ng gusto ko rito. Single pa ako nun. Binitawan ko lahat. Sa awa ng Diyos, okay naman. Okay naman sa. Coach John, so it started with an opportunity to coach a game, and then eventually you fell in love with coaching. And then sabi mo nga, no, wala ka pang kamuwang-muwang or wala ka pang kaalam-alam, and you wanted to go deeper into coaching. And I think may bumukas na opportunity, no, to join the coaching staff of the Lasal Bacolod basketball team. Yeah. And you dropped everything, no? You dropped everything, Manileño, ibig sabihin taga Manila, and then you went all the way to Bacolod. How was it? How was it? How was your journey? Galing. I was very fortunate, no, to have a very good coach, a hardworking one. Tapos talagang character, no? Character coach siya. I learned a lot from Coach Ricky Dandan. Sila yung parang, you know, you only read about these guys in books. Kala ko ganun lang eh. But they really walk the talk, you know, when it comes to character formation, continuous learning. Yun sila eh. So, napakaswerte ko na doon ako napunta. Hindi ko alam na the time I didn't know that it would make such a big impact in my future decisions and how I would be as a person. Yun. So napakaswerte ko talaga na doon ako napunta. Coach John, when you say Ricky Dandan, mga disipulo ni Coach Jolly pa yan. So talagang parang Bobby Knight. When you say Bobby Knight, yung very meticulous, no, when it comes to teaching. Tapos the smallest detail hindi hahayaan. At the same time, disciplinarian. Hindi ka ba medyo nabigla na ito pala yung coaching na gusto mong puntahan, and when you joined his team, nabigla ka dahil syempre coaching in a, palagay mo na, interbarangay or in a simple basketball tournament, tapos biglang, wow, ito pala talaga ang world of coaching. Ganito yan kasi alam mo naman nung mga high school tayo, yung mga iba naman yung coaching dati, 'di ba? Konting-konti lang yung mga pinalad gaya nila Coach John Wichico na mapasama kila Coach Ron Jacobs, 'di ba? So ang ginawa ko na at that time, naalala ko lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng pagsabi nung na talagang naging interesado na ako sa coaching. Sinasabi sa kanila, pag Christmas o birthday ko, gusto ko basketball book yung iririgalo niya sa atin. So, dami kong libro. Yes, maraming libro si Coach John, and I think he learned a lot from Coach Ricky Dandan. And iba yung kasi yung pag punta ko kay Coach Ricky, siyempre, memoryado ko na yung mga librong yun, di ba? Pero iba yung iba yung theoretical at saka nakikita mo dinidrill na sa harap mo. Di ba? Kasi sa mga books, papakita sa'yo kung ano alignment, papakita sa'yo kung ano yung pwedeng gawin, tapos bahala ka na maging creative. Di ba? So pagdating ko doon, medyo confident ako kasi nga sabi ko, hindi naman siguro ako sa dami na nabasa ko, siguro di ba, nakapaglaro ng contest. Tapos, pagdating ko doon, parang nanliit ako na pakiramdam ko sobrang wala talaga akong alam. So, hindi ako nagulat doon sa kasi si Coach Ricky very intense eh. Sabi ko nga sa kanya dati nung nandun ako, para sabi ko sa kanya, louder than 747 siya ang dating niya eh. Nasabi ko sa kanya. Pero yun yung kinamulatan ko eh.
'Di ba? So, sa akin, parang hindi ako nagulat or anything. Feeling ko kasi, at the time, I felt that, when you're a coach, you're supposed to be parang militaristic, or you know what I mean? Parang drill sergeant ka. And Ricky played it to the hill. Diba? Yun talaga siya. That's his personality. He's a disciplinarian. He doesn't let things slide. Diba? Talagang he's into the details. So hindi ako nagulat. Actually, wide-eyed ako. Na, ganito pala, diba? Ganyan pala dapat. So ang dami ko talaga natutunan doon. Alam mo, Coach John, I think para umikli yung learning process of being a coach, maganda talaga na you will be under a good, kung pwede nga, a great coach, a teacher, one who really teaches well, all the facets of the game, from offense to defense to transition. And I think yun yung blessing mo, Kasi Coach Ricky, I consider him one of the best top 3 coaches when it comes to the technical aspect of the game. Kasi sabi mo nga na hindi ka namulat sa being disciplinarian. Nagulat ka na yung feeling mo na alam mo, pagdating mo sa kanya, na medyo, hindi naman natin sasabihin na yung distansya from a scale of 1 to 100, ang iniisip natin siguro nasa mga 60 tayo or 70, pero malalaman mo lang pala na, wow, wala pala akong kaalam-alam. Wala nga akong 10% Wala akong 10%. Yeah. Wala talaga. Parang bumagsak yung kumpiyansa ko pagdating ko doon. Para akong lobong nawala ng hangin. Pero I na-enjoy ko talaga. Talagang, kasi first time, that's the farthest south that I've traveled. Pinakamalayo na siguro Bicol sa akin Tapos biglang nasa Lasal Bacolod ako. So, wala talagang distraction. Wala. Yung kami-kami lang. Di ba? Yes. Kami-kami lang. And then Coach John, from your collegiate days dito sa Lasal Bacolod, and then eventually you were given an opportunity to be an assistant coach sa professional, sa NBA. You were an assistant coach with Coach Ricky Dandan again dito sa Metropolitan Basketball Association, which was kalaban siya ng PBA, And during that time, ang PBA kinabahan dahil ang daming nanunood, maganda yung response ng mga tao, lalo na sa mga probinsya. How was it from the collegiate ranks, eventually now medyo nag-level up being in the professional ranks? Ang napansin ko, parang yung standard si Ricky hindi bumaba. Hindi bumaba. Pero kasi iba yun parang ang feeling ko when you're coaching the pros, ang pinapanood si Ricky, kasi at the college level, you have to guide them, you have to teach them, parang ganun din naman sa NBA. Pero kasi he doesn't treat them like college players, he treated them like adults, na may maturity compared to the college players. Tapos syempre iba rin yung pakikisama, kasi nakikita ko rin mas approachable si Ricky, 'di ba? Hindi ko alam kung dahil intimidated lang yung mga player namin sa college sa kanya. Pero make no mistake about it, respetado siya ng mga yun. At saka dito sa NBA, mas relaxed yung relationship ni Ricky. I don't know if relax is the right word, but parang mas nakakausap siya ng mga players. I guess siguro they're older. Diba? Like we had Peter Martin at that time. Siguro 3 taon na siya nakasa pro noon. So yung mga, hindi na siya 21 and under, diba? So they're all a lot older. Like we had Nandy Garcia. Siyempre, veterano na ng Alaska dati yon. So when they say things, when we discuss things,
galing na rin sa experience nila eh. I think si Ricky respected their experiences from different clubs. No? It's a it's a new experience for us, pero yung adjustment okay naman. Pero yung standards hindi bumaba. Kasi naalala ko may isang PBA coach na nanonood ng isang ensayo namin, parang narinig namin ng comment siya na dapat yan na ensayo, ganyan. So, because we were really working hard. It was very competitive. The practices were very competitive. Scrimmages were very competitive. Talagang binibilang nila yung kunyari yung first unit, di ba? Siyempre may first unit ka, may second unit. Hawak ko yung second unit. Binibilang, pinepersonal namin yung talo namin. At saka pinepersonal ng kabila yung talo nila. So talagang bubugan yung mga scrimmages namin, nakakatuwa. Kaya enjoy naman kami. So, yun basically the standards didn't go down. It's just how they establish the relationships. Oo, no. Gusto ko yung binanggit mo, no? Si Coach Ricky, parang ang tingin na dito sa mga pro players, he treated them as adults. Kaso nga, hindi naman lahat they behave like adults. Some of them, yung kanilang pag-iisip minsan, di ba, na parang feeling nila, superstar sila, and when you treat them, medyo meron silang iniisip na I should be treated like a superstar. Lalo na kung galing ako sa PBA, then I transferred to another league. Parang feeling ng iba na medyo dumating na ako, I arrived, medyo treat me differently. But I like what you said na Coach Ricky treated them with respect and at the same time treated them as adults, and yung relationship niya hindi na yung being a drill master sa college, no? Guiding these young kids. Dito iba na. It's more of also listening to the players, and then ayoko naman sabihin na hindi naman making the best of kung ano yung sitwasyon, getting their inputs, and then titingnan nyo kung makakatulong ba, di ba? At the same time, sige, let's see. May konting meeting of the minds. And Coach Jono, after this, you were given an opportunity to be the head coach of the Ateneo women's basketball team. I saw, I think yung mga first 2 or 3 years mo, kasi I was the deputy commissioner of the UAA. Right. When we won. Yes. When we won. Yes. How was your journey then as a college coach? First time. Can you remember your first practice? First practice namin, kasi hindi ako yung coach in the beginning. There was someone else. So he did something differently. Tapos nag-resign siya according to him, dahil sa trabaho, kasi he was working He was always out of town. So nag-take over ako pero before that, nakakapag-input na rin kami. Ang first day, ang hindi ko makakalimutan, no, yung kasi at the time parang club lang yung ang feeling ko parang club lang yung Ateneo women's team. 'Di ba? Yung pagdating ko doon, naalala ko may isang player, sabi ko kailangan mong gupitin yung kuko mo. Tapos sabi niya sa akin, ako coach, hindi ko pwedeng gupitin yung kuko ko, ganyan. Sabi ko, okay lang, pero friends na lang tayo, huwag ka na maging player. 'Di ba? Parang ganoon. Tapos we had around 18 to 20 players. That's including the team B. Ang naalala ko noon, 11 ang natira. In my first year in the UAAP, we only had 11 players. So pag may na-injure or kulang kami, yung mga coaches sumasali sa ensayo. Ang hindi ko makakalimutan was how this group of girls, the 11 girls, responded to the challenge. No? Given kasi gutom Kasi 1 win, 35 losses in 3 years. So I took over in 2001. Huling panalo yata nila 1998, isa. Tapos wala na after that. So
Nung nakita nila na sincere naman kami, we had their welfare in mind, they responded very well. You know, girls like Erica D, Donna Reyes, sila Candy Tanchi, Carla La Rosa. May mga player kami talagang hindi walk-in. Walang scholarship eh. Walk-in, kala nila club lang. No? So, yung talent, apat yung marunong mag-basketball out of 11. The rest, di-depensa lang kasi tatago mo na sa offense. Alam mo yon, apat lang, si Erica, si Carla, si Donna, si Candy, tapos yung isang recruit namin. Meron din magagaling na pumasok, pero hindi sila sanay dun sa structured. No? So, nag-enjoy ako kasi binuhos nila yung sarili nila. Yun yung team. No? Yun yung team na well, hindi siguro dahil very diligent lang sila eh. No, very diligent talaga sila. Hindi kagaya ng lalaki kasi lalakas ng katawan so they take shortcuts. No? Itong mga to hindi. To the letter. Sobrang enjoy ako i-coach sila. Work ethic is not an issue. With these guys, considering na talunan sila yung para sa akin, no, kasi nag-coach ako ng grade school sa SBP sa Bacolod, Pasarel. Lahat yun, hindi ko makakalimutan yun. Pero itong grupo ng babaeng to, itong first batch ko sa Ateneo, iba sila. We won kasi kung tambakan ng Adamson yan, grabe. Diba? Magpakita lang sila, 20 na kagad ang lamang eh. But during our first game in the UAAP together, we beat, kasi last place sila eh. No? So tinalo namin yung second placer, Adamson, overtime 4 points. Kala mo nag-champion kami. Di ba? So, talaga parang destined just because of the makeup, yung personalities. No? Talagang sila yung parang tamang ingredients. Kailangan lang ng coach na mapapaniwala sila na may mangyayari in the next 3 years. So, yun na nga yung nangyayari. Hindi ko sila makakalimutan. Coach Jan, binanggit mo, no? Tamang ingredients. Siyempre, as a coach, you already have your vision. You already have your mission. But ano ba yung tamang ingredients? Lalo na sa mga nakikinig, di ba? Being a head coach. Coach, ano ba yung ingredient or yung mga bagay-bagay na hinahanap mo sa isang player? Ako? Siyempre, yung maayos yung values. May character, no? Buo yung character niya. Willing magpa-coach. At saka, basically yun sa akin. Talent, given na yun. Dapat may talent. Oo, kaya ka nga kinukuha eh. Kaya kinukuha. Pero meron din ako mga talent na nire-recruit ko dati tapos binibitawan ko kasi bilang hindi na ako interesado kasi kunyari, in one of the conversations, meron siyang nasabi na parang medyo off. Red flag kung tinatawag natin. Or yung parent may nasabi. Pero meron din naman na kala mo off, hindi pala. Like, yung isang recruit namin, si Cheryl mo. Kala ko ayaw mag-Ateneo. Yung pala, mahiyain lang din nagsasalita. Kasi syempre, number 1 sa akin yun eh. If I'm coaching in a school, dapat may desire ka para maglaro para sa school na yun. Diba? Kasi kung gaya ngayon, patayan sila sa incentives, sa benefits, diba? Wag na lang. Kasi okay naman, sige, punta ka dito. Pero dapat, hindi lang yung incentive ang habulin mo. Diba? Yun yung akin. Parang kailangan, kasi kailangan matuto kang mahalin yung eskwela eh. Di ba? Yun yung gaya niyan, sila Cassie Choseco, yun yung mga talagang sila Erica D. Sipi mo, si Erica D nagpunta ng Ateneo dahil gusto niyang pumuntang Ateneo. Sipi mo,
You remember yung Manalo Twins? Yeah. Velasquez. Yes. Lakas nun, yung back-to-back na sweep ng Lasal. Teammate niya lahat yun. So siya na lang ang kulang doon, pupunta sa Lasal. Pero nag-Ateneo siya. Diba? I think, given na yun, the school, no? the education sa Ateneo. But ang kailangan mo lang siguro is what's in it for them to be part of your team or the team, no? Binanggit mo nga, given na yung talent, ang hinahanap mo dito is yung character, good values. Hindi mo lahat may kita yan when you're recruiting them, no? O kaya you're watching the games. Minsan hindi mo alam na lalabas na lang kasi tinatago, no? But how do you deal with players na medyo ayaw magpa-correct, Coach John, or may konting, ayoko naman sabihin attitude problem, pero lihis doon sa direction ng team? Yung sa women's, are you talking about the women's team? No, yes, or your personal or your women's team. Una, itatabi ko, kakausapin ko with the team captain. Actually, una wala. Kausapin ko sa court, kunyari doon niya ginawa, tawagin ko siya. Kausapin ko. Diba? Depende sa personality. Kasi may iba dyan, pwede mong bulyawan agad Diba? May mga player ayaw na papahiya. Diba? So, depende. No? Like for example, may isang bata, kinorek ko. Diba? Kinorek ko siya. Tinabi ko siya, tinawag ko, sabi ko, ganito dapat ang gawin mo. Kaya nagkakamali, diba? Kinorek ko. Okay. Tapos ginawa niya uli. So kinorek ko siya from afar. Tapos after a few sequences, ginawa na naman niya uli. So alam ko, ayaw niyang napagsasabihan. Pero kailangan di ba? So sinabihan ko uli from afar. Siyempre pasigaw para marinig. Pero hindi galit. Kinuha yung bola, binato sa board. Pinauwi ko siya. Di ba? Or may isang player, sabi sa akin, hindi siya makakarating sa ensayo. Tinanong ko kung bakit. Hindi nasisigawan tong batan to. Okay? Team captain siya. Bully. Pero magaling. Lahat ng players, taas noo sa kanya. So nagkakaroon ako ng problema kasi hindi siya napapagalitan para nagkakaroon ng issue. No? Yung mga bata sa akin. Hindi ko alam. So, one day, sabi niya hindi siya makakasipot ng ensayo. Sabi ko sa kanya, ang dahilan niya, bibili raw siya ng pantalon pang uniform sa school. So I told him, our practice is at 7 until 9:30 a.m. The malls are closed. Sabi ko. Sabi niya, hindi kasi kasama ko ang mami ko. Sabi ko, high school ka na, pwede ka nang, di ba? Pwede ka na mag-public or mag-cab or whatever. Di ba? Sabi ko, usapan natin, lahat ng outside basketball or school, ililihis mo sa ensayo. Sabi sa kanya, huwag ka tagpumilit. O sabi ko, ganito na lang. Decision mo yan. So ready ka sa consequences. Sabi ko. So, pagdating niya sa ensayo the next day, sabi ko, pinauwi ko. In fact, siniba ko. Tinanggal ko siya sa team. Diba? Kasi, number one, ang lapit ng bahay niya sa mall Kaya ako nabuisit Alam ko ba? Pwede mo lakarin. Diba? So, pinauwi ko siya. Tapos, nung pinauwi ko siya, 1 week siyang out. Yun yung pinakamaganda. Nagulat ako, ang ganda ng ensayo namin. Siguro, nasa top 2 yun ang best practices ko sa buong karir ko. Yung week na yun. Then, na-realize ko, siya ang problema. Di ba? Siya ang problema. Tapos, bumalik. Nagmamakaawa. So, bumalik siya ng Friday.
sabi ko sa kanya, Monday ka na bumalik kung balak mong bumalik. Huwag ngayon. Hindi, ngayon na. Sabi niya. So sabi ko, hindi, gawin mo para meron ko over the weekend to think about it and tell me Monday. Then I can tell your teammates. Diba? Sabi niya, hindi, ngayon na. Sabi ko, ganito yan. Bumalik ka ngayon, nagkamali ka, no second chances. Kasi hindi mo pinag-isipan. Sabi ko, dinadaan mo sa yabang. Bumalik ka ng Monday, magkamali ka, may second chance ka pa, third chance, kasi alam ko pinag-isipan mo mabuti. Nagpumilit. Gagawin daw niya. O sige, sabi ko, matapang ka eh. So, yun, the start of the practice, sinabi yung mga bata, nakasimangot yung mga player. Hindi naman nakasimangot, parang, so sabi ko, may ta-try out, may bago try out, sabi ko. Hinagtawanan. Sabi ko, decision nyo kung gusto nyo pa siya kunin o hindi. Tapos sabi niya, bago kayo mag-decide, sabi nung tinanggal ko, bago kayo mag-decide, let me say something. So nagsalita siya. Tapos nag-apologize siya for failing them as their captain, their leader, and their friend. Akala ko yung 1 week na magandang ensayo wala na igaganda pa. Because of that, yun ang top practice ko sa buong karir ko. Yung sumunod na maaraw. Tapos itong batang to, na sinabi ko na wala ka ng second chance pa nagkamali ka, never na nagkamali. Never. Si Thomas Torres yan. Mm-hmm. Si Thomas Torres. Alam mo, Coach John, itong mga na-pick up ko sa'yo, no? Number one is you let your players be accountable sa kanilang mga actions. No? Second, kung sila'y nagkamali, let them apologize in front of the team. So, may accountability and then at the same time, may transparency. No? May kita natin kung ano yung mga kanilang pagkukulang and then they admit it. And if you humble yourselves naman, di ba, in front of other players, I think mas mamahalin ka nila kaysa ang dating mo napakayabang mo pa rin, ikaw yung superstar na parang ikaw yung kailangan ng team. But na-realize ng player na yun na, wow, hindi pala ako indispensable. No? Yun lang naman yung lesson doon. Yun lang. Tsaka seryoso naman ako nung sinabi kong hindi ka naman namin kailangan para manalo. Di ba? Nung sinabi namin kasi 15 kami. Di ba? So baka meron namang may kayang mag-step forward. Pero like you said, I think si Thomas humbled himself and made himself to be a very good leader. He decided to be a very good leader. No? Sometimes he tries too hard. I understand. Di ba? Magkakamali if he tries. Because he just wants to win. No? Isipin mo yabang siya, he's just confident. Di ba? Cocky. Di ba? I just think that day, na yung fateful day na yun, hindi bata di ba? Bata. So, susubok yan eh. Pero doon ako nabilib sa kanya. Right after that day that he apologized, everything changed. Everything changed. He tried to make everyone look better. No? He tried to guide anyone who wants to be helped. Galing. Kailangan lang rendahan. Kailangan lang pagsabihan. Everybody has to, syempre starts from you na everybody has to hold on to that line and toe the line. Di ba? Yeah. Coach John, habang nagsasalita ka, nakalimutan ko na yung coach pala, no? Itong Lasal Green Hills, no? You have two players that comes to my mind, no? Number one is Kobe Paras. Mm-hmm. Talk about Kobe Paras when he was one of your players. Paano ka namangha sa kanya? Ano yun? Paano ka namangha sa talent ng batang ito? Dumating si Kobe sa amin, 14 years old. He wasn't that... He was athletic. You could see the potential. Pero he was kung hindi siya 6'4", isipin mo, bata lang siya eh.
Di ba? Kaso 6'4" siya eh, nakaka-dunk. Di ba? Ang kulit. Ang kulit dun eh. Di ba? Ang kulit, sobrang kulit. Kasi nga, yun ang personality niya eh. Di ba? Parating gustong, parang he can't stay in one spot or not bother someone because he's so young. No? So of course, he's a rookie, he's the youngest. Siya ang tatamaan at tatamaan, di ba? Siya ang tatamaan. So, ganun. Pero nakikita ko na yung potential. Kasi at that time, kakalipat lang niya sa amin eh. So talagang basta bata. Bata, kahit nang nanalo siya nung 3x3, nung kasama namin siya, nung nanalo siya nung slam dunk the first time, yung naging YouTube sensation siya. Makikita mo naman pag ganun pa siya, nung pasayaw-sayaw pa siya pagkadunk. Ganun talaga siya. Yun yung personality niya. Ano ang magandang attribute na nakita mo kay Kobe Paras na hindi mo makakalimutan? May isa kaming yung second year ko sa Lasal Green Hills. Si Jello Vito na injured, si Andre injured, si Andre Paras. Nasa top 3, nasa tatlong rotation ko sa, tapos si Bon Leon was out. So yun ang tatlo kong panlaban sa sa poste, no? Si Bon Leon actually sa 3, pero I played him 4 para may advantage, no? Kasi dahil sa outside shooting niya eh. Tapos na nangyari, ang naiwan sa team, puro backup, Alex Barrera, Mark C, Enzo Mercado. Tapos si Kobe was a rookie, a 14-year-old rookie. Si Kobe at that time was still adjusting to the structure of our, he's getting used to the structure. So, ang laro niya sa amin 3. So, medyo late na nung natuto siya, napuwersa siyang ilaro namin sa poste. Pero may upside kasi he can penetrate, he can, hindi pa siya ganun kabigat mag 3 points doon, pero meron na. No? Kalaban namin ng Baste, semifinals, doon dumiliver si Kobe for us. Hindi namin ako yung game. Talo kami 1 point, natirahan kami. Lamang kami 2, natirahan kami 3 points. Half a second to go yata. Pero si Kobe, halos triple-double eh. Basta mga 7-8 points yata. Tapos double sa rebounds. Tapos yung blocks niya 11. No? Yung tinanggap niya tinanggap niya yung challenge. Hindi na namin pinag-usapan eh. Sabi ko lang sa kanya, kailangan ka namin. I hope you stay within the system. Kasi nga, hindi siya familiar dun sa pwestong pinalalaro sa kanya. No? Pero overall, para siyang fly swatter dun eh. Walang drive na hindi contested. And imagine talo na kagad kami nun kung hindi niya sinupalpal yung 11 shots na yun. Di ba? Kung isipin mo. Kasi we were up 2 points. Tapos natirahan kami ng 3 points na banda. Nakakapanghina. Nakakapanghina talaga. Tsaka yung banda niya hindi sa gilid. Galing sa taas na parang dumulas na pababa. Parang gano'n. Di na naintindihan yung shot na yun. Pero contested yun eh. Contested yung volley. Kitang-kita eh. Pero yun ang hindi ko makakalimutan kay Kobe. Yung game na yun. At saka how he, I guess when he was a year older, the following year, he was more mature. Hindi na siya ganun kakulit. Nandun pa rin, pero hindi na sa court. Nabawasan yun sa court. Pero that game, yung season na yun, yung late in the season, doon siya nakatulong sa akin. Coach John, you talked about, kunento mo na Kobe played a good game, and yet, natirahan kayo ng 3-point shot, banda, chamba, and you lost. Ano yung mga hindi mo makakalimutan being a head coach? We're talking about defeats. Ano yung mga or failures? Ako ang nakakainis yung wala sa control mo.
no? Yun yung mga nakakainis, yung wala sa control mo. For example, in 2001, my first time as coach sa women's team, si Daryl Garretson ng parang technical. So meron siyang rule. Pag hindi kayo kumpleto sa free throw line, pag sinut yan, kahit pumasok hindi ka-count. Kasi nga, kunya, di ba, dapat 3 depensa, di ba, tapos 2 opensa, di ba? So, may isa kaming game UP kalaban namin, unang taon, ang lakas nitong UP na to, triple overtime. No? 4 lang ang player namin na paasahan. Ang lakas eh. Camille Dowling, sila Chon Mendoza, ang lakas nun. Sobrang lakas nila. So, nag-overtime. No, hindi naman namin na-expect yung overtime namin. Pero at the same time, we went there. Siyempre, kasi nga, 1 win, 35 losses the previous 3 years going to the season. Pero at the same time, ang nagustuhan ko sa mga girls, pag sinabi kong mananalo tayo, naniniwala sila. Di ba? Naniniwala sila kahit may player kami hindi nagbebenta tuon pag tumatakbo. Di ba yung ganon? Yung talagang, hindi ko alam kung paano nangyari yun, pero winil ng mga bata. No? First overtime, naalala ko papuntang second overtime, si Candy Tanchi was in the rebounding area during the free throw and she had to give an instructions to the rest of the team. So before the shot was taken, tumakbo siya palabas. Lumabas siya 3-point, sigawan niya yung 3 guard kung anong gagawin. By the time makabalik siya tumira, hindi kinount. Yung free throw namin, hindi kinount. Di ba? So, ibig sabihin, kung kinount nila, hindi nila kinount because of that rule. Pero yung player ko, may gusto, di ba, gusto niyang, alam mo yun eh, pwede mo yung huddle, pwedeng ganyan, di ba? Di ba, alam mo yun, Joy, di ba, pahabang nag-free throw, that's where you try to gain composure again or try to talk to your players, di ba? Yun ang ginawa niya, lumabas siya. So, ibig sabihin, dapat 2 overtimes lang. Dahil kung kinount yung free throw na yun, walang overtime. Di ba? Ang rule na yun is, kaya sa akin, walang kakwenta-kwenta. Hindi naman, in fact, kayo pa nga nasa disadvantage because one of your players is not wala siya sa rebounding position to get a shot na hindi po na nag-miss. But yun yung hindi mo makalimutan, no? Na how about naman Coach John, no? Yun hindi mo hawak hindi mo out of your control yun because they had this silly rule. How about naman ano yung masakit na hindi mo makakalimutan na talagang ininda mo? Isang defeat na talagang ininda mo in your career. Ang dami nun as a coach. Sige, name one. Ano yung isang talagang ininda mo? Yun, yung 3-point shot ng anak ni Onyok Velasco sa amin sa Lasal Green. Anong team ang kalaban nyo nun? Baste. San Sebastian. Yun yung tira. Grabe, ang sama na ng tira niya kasi talagang contested eh. Ang sama talaga ng tira niya eh. Tapos alam mo yun, ito yung board, hindi man lang pag ganun. Tapos parang nalaglag. Hindi ko maintindihan yung shot, hindi talaga para sa amin eh. Pero amin na yun eh. Yun lang natirahan kami. Yun yung isa sa masakit. Ang isa pang masakit sa akin yung kasi pumasok kami ng finals ng 2004, talo kami. Naintindihan ko yun eh. Kasi nga, first time namin makapasok eh. Ang mabigat, alam ko, mananalo kami ng 2005. Kasi been there, done that na kami sa championship. Hindi na kami takot magkamali, di ba? Yung 2006, feeling ko kaya namin pumasok ng finals. Ang problema namin noon, yung point guard ko, si Kat Kimpo, injured. Na nabali yung 2 buto niya sa kamay. Tapos, patalo na kami. I mean, hindi man patalo, pero lumalaki na yung lamang eh. Parang tinanggal niya yata yung cast niya eh. Parang pelikula. Pumasok, sabi, pasok mo ako, coach. Parang ganon, pinatanggal niya or something. So pumasok siya. Tapos, nagawon siya. Siyempre,
Di sanay dahil kakaano lang. Nagawan siya 1-2 beses, namaga yung laman. From 8 points yata, basta umabot ng 14 points. So nagkatinginan kami na ilalabas na kita, hindi mo kaya eh. Pero iba yung tingin niya eh. So iniwan ko siya. So single-handedly binalik niya kami. Hindi sa punto, sa assist. Lahat. Ang dulo nun, lamang na naman kaming 2, I think. Tapos, may nagkamali. Napukulang kami ng mga 1 second to go. Napukulang kami ng 3-point shot sa kanto. So yun, masakit yun. Kasi yun dapat ang third trip namin to the finals. Eh. Diba? So wala, hindi kami umabot. Hindi kami umabot. Ito pa. So may 1 second left. Inbound sideline backcourt. Ha? Imagine mo yun. So gumawa kami ng play kung paano matatanggap ni Cassie Chuseco from quarter court to our court yung pasa. Natanggap niya. Naitira niya. Umalog. Naitira niya. Kaya ang sakit nun. Kasi natirahan kami, 1 second to go. Parang gano'n 1.4 seconds to go. So 1.4 ang inbound namin galing sa quarter court going to our court. Quarter court, back court. Naipasa pa, naitira pa ito sa good shot. Umalog lang. Yun, masakit yun. Alam mo, Coach, as a coach, marami tayong heartaches. And marami rin tayong successes. Alam mo, Coach John, may mga nakikinig sa atin na mga bata na gusto rin maging coach in the future. Coach John, ano ba ang mga tip mo sa kanila? Number 1, what makes a good coach sa'yo? Ako, na lang. Bigay ko na yung tip din sa akin dati. 1, you have to be yourself. 2, you have to love. Walang kinalaman sa knowledge to, no? Walang X and O's, no? Kasi maraming X and O's kung ano, pero 'di ba? Ano lang, sabi lang sa akin, be yourself. You have to love competition. Tapos dapat medyo matinong tao ka, 'di ba? Yun lang yun eh. Yung the search for knowledge or the quest, sa yun na yun. That goes without saying. Ano yun eh, part and parcel ng trabaho mo yun. Kailangan you have to keep learning. Ako nga ngayong pandemic, medyo hindi masyado eh. Kasi nung una, di ba, nanonood ako ng mga videos. Pero after 1 year, wala naman team, parang nangihina. Parang naiinis ka, di ba? So I stopped muna. Di ba? I would watch every now and then. Kasi parang habang nanonood ka, napupusate ka. But kung wala namang pandemya, yun lang para sa akin. No? Dapat ano ka, walk the talk. Di ba? Like for example, I think may takot ako sa heights. Pero kailangan kong lundagin yung mataas na bato papunta saan. Dahil pinagtatawanan na ako ng mga player ko eh. Di ba? Yung mga ganung bagay, kailangan sabayan mo sila. How about naman, Coach John, yung mga dapat iwasan ng mga coach ngayon? Coach ng high school level? Ano yung mga, kunyari kung ano yung mga past mistakes mo na natutunan mo na dapat iwasan ng mga coaches ngayon? Meron ka bang naaalala? Or magandang payo sa mga nakikinig? High school coaches? Dapat dapat sa akin kasi ang dapat lalo na sa dapat hindi ka yung sa magulang pag sa high school, no? Okay sila tumulong, no? Okay sila tumulong. Wala namang problema. Pero ang ganda ng sinabi ni Coach Ricky nung nasa Ateneo kami, kasi he makes it a point when he was a program head that after tryouts, when the team is formed, he makes sure to speak to all the parents of the team. So let's say, Prada Juniors. Pagkatapos nun, or let's say yung grade school team, nabuo na, papatawag sa parents meeting, kakausapin. Kasi sometimes may mga magulang, like for example, when I was coaching one high school team,
I didn't want them to, parang tatakot ako na magdo-donate silang ganito, do-donate silang ganyan. Kunyari, bag, towels, kasi naalala ko yung sinasabi ni Coach Ricky. Pero I told them that when I spoke to them. That it's, your help, we will be grateful for your help, it will be appreciated. Pero yun nga yung, dapat na matanggal yung sense of ownership. Kuha mo na, bakit yung anak ko? Puta, nagbigay naman ako ng ganito, di ba? Parang teacher, labo naman dito. Di ba? Parang ganon. So, may ganon eh. Di ba? Puta, hindi naman pwedeng ganyan. Di ba? So, yun yung problema doon. Sa high school, dapat malinaw sa kanila yung linya. It should be clear. Because if it's not clear, may pag-inuman ka sa mga magulang or nasama ka sa mga gimmick nila, di ba? Yun. So, feeling nila meron na silang hawak sa iyo or meron na silang alas sa iyo. Or parang pasok mo yung player, yung mga anak nila. Hindi alas, hindi man lang hawak. Alam mo kung ano, close na kayo eh. Pwede na sabihin kahit ano. Yeah. Di ba? Mm-hmm. So, yun yung sa akin para sa mga high school. Hanggang grade school actually, hanggang college. May nasabihan nga ako eh. Kay coach ko rin ito nakutunan eh. Na parang nako-confuse yung player ko sa college. Kasi hindi niya alam kung sino susundin niya, magulang niya o ako. Mm-hmm. Sabi ko, pagdating sa basketball, siyempre ako. Pero sa lahat ng bagay, magulang mo. Kasi natutunan ko rin ito eh. Sabi ko, hindi kita kayang mahalin kagaya ng pagmamahal ng magulang mo. Hindi ko kaya yan. Ganon ang pagkasabi ko kasi natutunan ko kay coach yan eh. Humingi ako ng advice sa kanya eh. Kay Coach Ricky, sabi niya sa akin, dito yan. Kasi, at time, sigil ako, wala naman akong anak, so hindi ko alam kung ano pakiramdam. Diba? So, yun which was true. No? Kahit na nasa 15th last yan, meron kang personal investment sa taong yun eh. Kung ito si starter, yun naman halos walang playing time, meron ka pa rin personal investment dyan. Hindi matatanggal yun. Yeah. No? So, alam mo, pag sinabi mong mahal mo yung player, totoo yun. Totoo yun. Kahit ikaw, coach, pag sinabi mo yun, alam mo, totoo yun. Diba? So, yun yung akin. Very important yun. Meron pa nga, ito, baka ganyan. Sabi ko, bakit kailangan sabihin niya? May playing time naman yung anak niya. Diba? Bakit? Parang ganon. Kuha mo yung parang hindi pa ba enough yun? Starter, pero nagdududa ka pa rin. Anong kinakatakutan nyo? Parang ganyan. Diba? Yun, basically yun, para sa akin. Kasi parang ang hirap yun when you prepare the road, your kids for the road instead of preparing them. You're preparing the road pala for the kids, for the children, instead of preparing the children for the road. Yeah. No? That's hard eh. Kasi parang, pagdating mo sa totoong buhay, wala na yun eh. Di ba? Wala na eh. Hindi ka naman pwedeng, meron ka sa Lasal Bacolod nga, pero love na love ko yung parent na yun. No? Big time eh. May yaya sa ensayo. Diba? May bodyguard. So una kong pinasabihan, huwag mong papupuntahin ng bodyguard mo sa ensayo. Okay. Tapos mamaya, sinabi ko rin, huwag mo nang, 9 years old lang yung bata eh. Ang yaya, wala sa loob ng court yan. Kasi pag break, tumatakbo po, nasa likod, ganyan, di ba? So tinanggal ko. Tapos, tinanong ako ng bata, sabi niya, Coach, bakit pati yung yaya ko kailangan tanggalin? Sabi ko, pagdating ba sa laro, sesetan ka ng screen ng yaya mo. Sabi ko, di ba? Kasi kung hindi ka naman sesetan ng screen o hindi siya nagdo-draw charge para sa'yo, wag na natin siya isama, di ba? Eventually, okay siya. Kasi parang mouse boy na pero bago natapos yung season, tigas na yung bata. Alam mo, not in a bad way, pero, he was he's self-assured. No? Dati, pagka time out ko, kunyari, sinab ko siya. Imbis na tumakbo papunta sa bench ko, tatakbo papunta sa parents. Yaya ka po doon, higa-higa. Ano to eh? SBP to eh. So, before the end of the season, naalala ko, sa bench na siya tumatakbo. Tapos sa championship, parang nasakod na nung bumagsak, buo yung likod eh. Bumagsak. Hindi siya tinignan ko. Una kong tinignan yung mga magulang. Diba? Kasi natakot ako paano re-react eh. So pagtingin ko dun sa bata, kasi tumayo yung mga magulang, parang pinapagpag na yung sarili niya. Tapos
gumanon-ganon lang siya sa parents. Okay lang ako. So yun yung mga malalaking bagay sa akin. Nako, Coach Dan, Okay. thank you very much that you've shared yung experience mo. And kitang-kita naman yung pagmamahal mo sa mga players mo. Thank you, Coach John. And I'd just like to share you this verse mo because yung pagmamahal mo sa mga players mo, yun rin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. That's why we are going to celebrate Christmas. Dito sa Isaiah 7 verse 14, sabi doon, therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. God is with us. This Christmas, God is with us because God loves us so much that He gave His only begotten Son. Nako mga teammates, maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DCAS, FEBC, Radyo, TV, Agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas, Sports sa Pinas.